Kaganda kasi na maintindihan natin kung ano ang dahil ng ating buhay sa mundo. Hindi ho tayo dapat maniwala na tayo walang kwenta. The mere fact na naririto tayo sa mundo, meron kang kwenta. Meron kang valor. Meron tayong halaga sa harap ng Diyos. Kahit ano pa tayo. Huwag kang magpapakamatay, kapatid. Huwag mong sasayangin ang buhay mo sa drugs. Marami hong buhay na nasasayang araw-araw. Yan po ay dahil sa yung buhay na yun hindi naging karapat-dapat dun sa dapat sanang ikabuhay niya sa mundo. Ngayon, para tayo makaintindi ng layunin ng buhay dito sa mundo, siguro dapat nating balikan. Tanungin natin yung lumikha sa atin. Siya lumikha sa atin, wala tayong duda, mayroong isang Diyos na lumikha. Wala namang ibang makalilikha sa atin. Aalamin natin sa Diyos mismo, sa pamamagitan ng kanyang mga salitang nasa Biblia, mga kapatid, bakit tayo nilikha ng Diyos? Ano ang layunin ng Diyos? May halaga ba tayo sa Diyos? Yan po ang ating isa-isahin ngayong. Pisahan na po natin ang ating pag-aaral. Ang una nating tanungin sa Diyos ay ganito. May halaga ba tayo sa Diyos? Dapat malaman natin kung anong halaga natin eh. Meron tao, inawalan niyang kwenta yung sarili niya eh. At ito po ay laganap na paniniwala ng marami na kuminsan, meron tao masyadong mataas ang pagpapahalaga niya sa kanyang sarili. Do you agree with me na meron tao masyadong mataas yung pagpapahalaga niya sa sarili niya? Na sa kabilang dako, meron siyang kapwa, masyado naman niyang minamaliit. Payag ho kayo, meron ganon? Meron ganon eh. Nakarinig na ako, hoy, basura ka lang, sabi. Kayang-kaya kitang bayaran. Eh, nung araw eh, sa ismil lang ang buhay ng tao eh. Sa ismil ka lang, mas mahal pa yung aso ko sa'yo. Kasi 25,000 German Shepherd binili niya eh. Eh, yung tao noon, pag na-aksidente mo, sa ismil ang bayad mo. Eh, mahal pa nga naman yung aso niya, German Shepherd, 25,000. Meron taong gano'n na napakataas ng pagkakilala niya sarili, sa kabilang dako, napakababa naman ang pagkakilala niya sa kanyang kapwa. Sa ismil ka lang, basura ka, basahan ka. Sabi gano'n. Sino ka ba? Hindi niyo ba naririnig yung mga gano'ng salita, ekspresyon? Sino ka ba? Ang ibig sabihin, sino ka? Maliit ka. Siya malaki. Alamin natin sa Diyos, kung Diyos ang ating tatanungin na lumikha sa atin, may halaga ba tayo sa Kanya? At kung mayroong halaga tayo sa Kanya, may mas mahalaga ba kaysa sa atin para sa Kanya? May halaga ba tayo sa Diyos? Tanungin natin ng Diyos, Diyos, gaano kami kahalaga sa iyo? Pakinggan niyo sa Mateo, ganito ang ating mabasa. Sa Kapitulo 6, ito po ang nakasulat. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, na hindi sila naghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Merong ginagamit hong halimbawa ang Panginoong Jesus dito. Masdan nyo yung mga ibon sa langit. Yung lilipad-lipad na ibon. May ibong kakanta-kanta sa sanga ng punong mangga. Ang awit kay tamis-tamis ang kay saya-saya. Di ba, no? Masdan mo yung mga ibon, sabi ng Panginoon Jesus. Hindi man nagtatanim yun, ano? Hindi rin nag-aani yun. Hindi rin nagtitipon yun ang kanilang pagkain sa bangan. Pero nakakaraos yun. May nabalitaan kayong ibon na matay ng gutom? Ngayon, kung ang halaga ng tao ang pag-uusapan, ano po ang sabi ng Biblia sa halaga ng tao para sa Diyos? Pakinggan nyo sa 35:11 ni Job, ganito ating mababasa. Na siyang nagtuturo sa atin ng higit kaysa mga hayop sa lupa, at ginagawa tayong lalong pantas kaysa mga ibon sa himpapawid. Siya ang nagtuturo sa atin higit sa mga hayop
sa lupa. At ginagawa tayong lalong pantas kaysa sa mga ibon sa himpapawid. Tingnan ninyo, di mas mahalaga talaga ang tao kaysa sa lahat ng mga nilalang dito sa mundo, kaysa sa mga hayop. Tingnan ninyo ang mga paniniwala ng tao sa mundo. Iya'y bunga ng kawalang malay sa talagang halaga ng tao sa Diyos. Meron tao nagpapakamatay dahil sa kapwa-tao. Mas mahalaga siya sa Diyos kaysa sa mga anghel. Mas mahalaga siya kaysa sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop sa lupa. Napakalaki ng pagpapahalaga ng Diyos sa mga tao, mga kapatid. Bakit? Ang totoo, ginawa ng Diyos ang universe, ang sanglibutan para sa tao. Walang ibang dahilan ng Diyos na ginawa ang sanlibutan ito, kundi para sa tao. Kaya nagtataka ako dun sa iba nawalan sila ng paggalang sa kanilang sarili. Nawalan sila ng pagpapahalaga sa kanilang pagkatao. Wala ka namang pagpapahalaga sa sarili mo, kapatid na dalaga. At bakit isinusuko mo yung bandera ng bataan kahit wala sa panahon? Kaya mo lang isusuko yan. Pag wala ka nang lulusutan, kaliwa, kanan, atras, wala na, pwede ka nang sumuko. Pero pag kami aatras ang kapaw, kasusuko. Para mong binaliwala yung pagpapahalaga sa iyo ng Diyos. Ganon din naman tayong mga magulang, mga ama, mga ina. Bakit? Dahil sa kaunting pera, wawasakin mo yung pangalan mo, yung pagkatao mo. Nawala na ba sa iyo yung pagpapahalaga sa iyong pagkatao na ibinigay ng Diyos? Mahalaga tayo sa Diyos kaya lang tayo nawawalan ng halaga. Tayo mismo ang nagpawalang halaga sa ating mga sarili. Hindi natin inalam kung gaano tayo kahalaga sa Diyos. Sa bagay na ito, gusto kong iulitin sa inyo, mahalaga pa po tayo kaysa sa mga anghel. Para sa Diyos, mahalaga tayo kaysa sa mga anghel. Kaysa sa mga hayop, kaysa sa mga ibon. Kaya huwag kayo sasamba sa ibon. Huwag kayo sasamba sa hayop. Tingnan ninyo yung sumasamba sa hayop at sa ibon. At sa mga kapwa-tao.